Magandang umaga pong muli mga kaibigan, at pag-usapan po natin itong tungkol sa pinakamalaking huli ng droga nangyari ngayong araw. Ang sinasabi po, pinakamalaki ito sa kasaysayan ng Pilipinas, at ito po ay binalita ng Inquirer Today. Panoorin po natin. President Ferdinand Marcos Jr. stresses that launching the drug war without resorting to violent means is possible, with the largest ever drug bust being conducted without anyone being killed or shot. In a short briefing following his inspection of the confiscated shabu in Alitagtag, Batangas, Marcos says that the drug bust was the biggest in the country's history. Ang estimate, baka umabot ito ng 1.8 tons. So, ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But that way, hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. The president points out that no person was hurt nor died despite the incident being the largest ever drug bust. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin na dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Marcos believes that the approach in the drug war should focus on eradicating the entry of illegal drugs into the country. This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Initial reports from the police said that the shabu or crystal meth were found loaded into a passenger van which was flagged down at a checkpoint at Barangay Pinagkurusan in Batangas. President Marcos has maintained that the government will take a different view of the drug war. During his first official visit to the U.S. in September 2022, Marcos said that his administration will take a slightly different approach to former President Rodrigo Duterte's drug war. So, ayan po yung balita, at narinig niyo naman po at nakita. Kung tutusin, nakakatuwa, at malaki talaga ang magagawa dito sa Pilipinas. Mababawasan yung kumakalat na droga sa bansa at mapipigilan yung mga posibleng hindi magandang mangyayari. Nakapakalaking bagay ito para sa kabuhayan at pamumuhay ng mga Pilipino. Pero panoodin naman po natin itong isang vlogger na may isiniwalat din. Panoorin po natin ito. Actually, si Maharlika ang nag-expose na naman ito, na isiniwalat lang itong vlogger. Napakalala. Nakita po namin ang quality ng shop-shop. Kaya ang tanong ko sa kanya, sabi ko, may ganun pala. Grabe. Talagang hindi ko alam na. Grabe yung mga kababayan. Talagang yung kontrabando na yan. Sadyang pinahuli ho yan, mga kababayan. Hindi ho nasabat, hindi nasamsamo, talagang sinadyang ipahuli yan. Kasi siguro yung kontrabando na yan is substandard, hindi pasok doon sa kalidad ng ibinibenta sa merkado. Kaya para merong accomplishment itong si Makoy Jr., pahuli na lang, di ba ho? Ibang klase talaga. So, yan naman po ang sinasabi ni Maharlika at saka ng vlogger. Sa totoo lang, yung ganong kalaking shipment ng droga, parang nagpapakita lang na talagang lumala na yung problema natin uli sa droga. Isipin mo yung 13 billion o halos 2 toneladang shabu. Aba, ay
isang malaking ano na yan, mga masisira niyan. Siguro kung sa Luzon yan ikakalat, baka kalahati ng Luzon maging addict. So nagpapakita lang din ito na talagang laganap yung droga, pero sa isang banda nakakatuwa naman na nasasabat at nahuhuli. Kaya lang, paano naman natin itong gagawin pag-iisip natin na lumalabas sa ngayon na sinadyang ipahuli para lang sa accomplishment ng Bongbong Marcos government o ng kanyang administrasyon. At sa pananalita ni Marcos, parang hindi niya pinapansin yung issue sa kanya na involved siya sa droga. Parang patay mali siya na lang. Kayo mga kababayan, sa tingin nyo, may katotohanan ba itong huling droga na ito na ganito kalaki? Tapos araw, umaga, pag-isipan po natin. Hanggang dito lamang po muna at paki-like and subscribe na lamang po. Maraming salamat.